Kumusta kayong lahat mga kaanghel? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa mga taong nagsasabi na sila raw ay nakapunta na sa langit. Napaka-interesting ng ating topic ngayon mga kaanghel, kaya huwag kang bibitaw. Malalaman natin ngayon kung ano ang kanilang mga nakita doon sa langit at paano sila nakapunta doon. Marami na ang mga nagsasabi na sila raw ay nakapunta na sa langit at pinabalik sila dito sa lupa dahil hindi pa nila oras. Ibig lang sabihin nito mga kaanghel na ang nangyari sa kanila ay isang babala at paalala nating lahat at maging sa ating henerasyon ngayon. At ano pang hinihintay natin mga kaanghel? Tara na at samahan niyo akong kilalanin ang mga personalidad na ito at alamin ang kanilang mga mensaheng dala mula sa langit. Mary Neal. Si Mary Neal ay sinasabing namatay noong 1999 dahil sa pagkakalunod at pumailalim ito ng mahigit 10 dipa ang lalim at sa panahong lumutang na ang kanyang katawan at bumangga sa harapan ng kanyang bangka ay umalis din ang kanyang espiritu sa kanyang katawang lupa. Pagkatapos noon ay namalayan niya na lang na sinalubong na siya ng mga taong nagwe-welcome sa kanya. At ang mga taong ito ay ang mga taong kakilala niya. Bagamat nasa langit na siya ay nakikita pa rin niya ang kanyang katawan na nakalutang sa ilog. At nakita niya doon ang kanyang mga kaibigan na hinahatak ang kanyang katawan na lumulubo at malatalong na ang kulay papuntang pangpang o sa dalampasigan. Samantala, ang mga taong sumasalubong sa kanya ay dinala siya sa napakagandang lugar kung saan may maraming mga bulaklak at napakabango ng mga amoy. Sa kanyang pananatili doon sa lugar ay napagtanto niya na merong Diyos at talagang may Diyos. At hanggang sinabihan siya na di pa niya oras at mayroon pa siyang trabaho na dapat magawa sa lupa at kailangan niyang bumalik sa kanyang katawan. Sinabi niya na gusto na niyang manatili doon pero hindi siya pinayagan. Sa halip ay binigyan siya ng isang listahan na tinatawag niyang laundry list ng mga bagay na pawang di pa nangyayari sa lupa. Lahat ng mga listahan ay challenging sa pagkakakita niya. Isa na rito ay ang pagdating na di niya inaasahan na ang pagkamatay ng kanyang nakakatandang anak na lalaki. Don Piper. Si Don Piper ay isa sa mga taong nagsasabi na siya ay namatay at panandali ang nakapunta sa langit dahil sa isang car accident na nangyari sa South Texas 31 years ago. Pumanaw siya sa loob ng 90 minuto o 1 oras at kalahati. Siya ay nabangga ng 10-wheeler truck at sinabing dead on the spot ng mga EMT o Emergency Medical Technician. At isa ng hopeless case ang insidente noong mga panahong yun. Ginawa na ang lahat ng paraan para siya ay ma-revive, ngunit wala pa ring nagawa upang siya ay maisalba. Sa kabilang banda naman, sa kasalukuyang patay na ang kanyang katawan, pero natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang gate, at ang gate na ito ay ang gate ng langit. Sobrang namangha si Don Piper at dito ay sinalubong at pinalibutan siya ng kanyang mga mahal sa buhay na nauna ng pumanaw. Gaya ng kanyang lolo na una niyang nakita doon sa langit. Ang lolo niya ay lagi niyang kapiling noong nabubuhay pa. Sinong mag-aakala na huling nakita niya ang kanyang lolo ay nasa kabaong na at ngayon ay makikita niyang muli na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga daliri din ng kanyang lolo ay naputol ito noong nabubuhay pa dahil sa isang aksidente. Ngunit nang iniabot nito ang kanyang kamay habang nasa langit sila, ay napansin niyang kumpleto na ang mga ito. At napansin rin niya na nagsalita ang kanyang lolo ng wikang hindi pa niya naririnig kailanman. Ngunit kanyang naintindihan na ang ibig sabihin ay, "Welcome home, Danny." Bukod sa kanyang lolo ay nandoon din ang kanyang mga kaibigan, guro, mga kamag-anak at maging mga kapitbahay. At tila lahat ng naroroon ay alam kung may bagong kararating lang sa langit. Bukod sa mga kakilala niya na nakasama niya doon sa langit, ay may mga kakaibang bagay ding nakikita si Don Piper.
Sa langit ay may gintong daraanan at ang gate ay gawa sa perlas gaya ng perlas na matatagpuan sa oyster ayon sa kanya. Sa may gitna naman ng malaparaisong lugar na yon ay may parang burol na nakatayo at sa taas nito ay may nag-iisang liwanag na talaga namang sobrang nagliliwanag. Sobrang mabango din sa lugar at ang kulay na makikita doon ay mga kulay na di pa nakikita ng mga tao. Ang lahat na nakikita niya at naranasan niya sa langit ay hindi maikukumpara o maihalintulad sa kung ano ang narito sa lupa. At higit sa lahat ay kasama mo ang Diyos at ang lahat ng mga nandoon sa langit. At sa hindi maipaliwanag na saya ni Don Piper ay sobrang nagpasalamat siya at nagkaroon siya ng pagkakataon na makita niya ang langit kahit panandalian lang, habang ang katawang lupa niya ay nag-aagaw buhay. Ang aksidente ay nangyari ng 11:45 at nabuhay siyang muli ng 1:15 dahil sa isang pastor na nagpatong ng kanyang kamay, umawit at nanalangin upang siya'y makabalik. At bilang patunay na siya talaga ay nakarating sa langit, nagsulat siya ng libro 15 years matapos niyang maranasan ang mga ito at pinamagatan niya itong 90 Minutes in Heaven. Ituloy niyo lang ang inyong panonood mga kaanghel dahil mas lalo pa kayong mabigyan ng kaliwanagan sa mga sumusunod pa nating mga personalidad na nagbigay ng kanilang testimonya. At sana naman mga kaanghel, pahingi naman ang kaunting pabor. Paki-like, share and subscribe na rin mga kaanghel at napakalaking tulong na sa akin yan. Maraming salamat. Daniel Ikechukwu. Si Daniel Ikechukwu ay isang Nigerian pastor na nagsasabi na nakapunta na rin siya sa langit. Ito ay nagsimula noong bigla na lang siyang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Habang si Daniel ay dinala papuntang hospital, lolan ng ambulansya, tumingin siya sa itaas at nakakita siya ng dalawang anghel na nakatayo sa kanyang harapan. Gusto niya sanang sabihin sa kanyang asawa na kung ano ang nakita niya, pero sininyasan siya ng dalawang anghel na huwag sasabihin at bigla na lang din siyang nawalan ng kakayahang magsalita. Habang nasa ambulansya ay kinuha siya ng mga anghel at dinala siya sa lugar na may mga nagkakatipon na nagliliwanag at nagsisiawit sa liwanag na nakikita niya sa itaas. Habang nakikita niya ang mga ito ay inakala niya na isa itong pagkakatipon ng mga anghel. Ngunit sinabihan siya ng isang anghel na nakatayo sa kanyang tabi na hindi ito pagkakatipon ng mga anghel, kundi ito'y pagkakatipon ng mga banal. Tumingin-tingin si Daniel sa paligid at tinitingnan niyang maigi ang nagliliwanag na nagkakatipon na kanilang pinupurihan. Ngunit di man lang niya magawang tingnan dahil sa sobrang liwanag na sa pagkasabi niya ay singliwanag ng araw. At nagsalitang muli ang anghel na nasa tabi niya at nagsabing, "Kunin mo ito at isulat mo ang iyong mga nakikita." At dinala siya ng anghel sa lugar kung saan naroroon ang mga mansyon na ginawa ng Panginoon para sa mga banal. Ang mga bahay ay nagliliwanag din at sadyang nakakamangha ang pagkagawa, at hindi ito ginawa sa kung anong kagamitan na makalupa o materyales na makalupa. Sabi ni Daniel ay parang mga buhay dahil nagsisigalaw ang mga ito. Bagamat dinala siya sa isang lugar sa mga banal na nagsisamba at umaawit sa Diyos, ay naririnig niya pa rin ito habang siya ay naglalakad sa buong paligid. Ngunit ang anghel na kasama niya ay sinabi rin sa kanya na ang mga naririnig mong mga tinig ay galing sa mga halaman, at nang ito'y kanyang tingnan at pakinggan at nakumpirma niyang totoo nga, ang mga halaman ay umaawit din at nagsipalakpak ang mga ito. At sa kabila ng kasiyahang kanyang nadarama dahil sa kanyang nakikita at naririnig sa langit, ay pinapakita rin sa kanya ang impyerno. At matapos maipakita sa kanya maging ang impyerno, ay sinasabihan na siya ng anghel na kailangan na niyang bumalik sa mundo at warningan at babalaan ang henerasyon na ito. At habang nangyayari ang pag-uusap na ito ni Daniel at ng anghel, ang kanyang katawang lupa naman ay pinapanalanginan upang hilingin na siya ay mabubuhay pang muli.
at hanggang nagsimula ng tumibok ang puso nito at nagkaroon ng hininga. Brian Miller. Si Brian Miller, mga kaanghel, ay nagsasabi rin na namatay siya ng panandalian sa loob ng 45 minuto. Ang puso ni Brian ay tumigil o huminto sa pagtibok. Siya ay isang truck driver at noong February 5, 2014, nang sila ay nagbababa ng kanilang mga karga mula sa truck, ay nagsimula siyang makaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib at inakala niya na ito ay ang kanyang asma na sumusumpong lamang o marahil ay dahil sa lamig ng paligid. Habang naramdaman niya ito, ay tinutulungan niya pa rin ang kanyang kasama na nagbababa ng kanilang mga karga. Subalit lalo lamang itong lumala. Sinabi niya ang kanyang naramdaman sa kanyang kasama, ngunit hindi siya pinansin. Sa halip ay pinagpatuloy lang nito ang pagbababa ng kanilang mga karga mula sa truck. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagdesisyon si Brian na tawagan ang kanyang asawa at sabihin ang nangyari sa kanya, at tatawag na rin siya ng 911 at agad namang tumugon ang tinatawagan niyang 911 at dinala siya sa hospital. Maganda at maayos naman ang proseso para siya ay mapagaling. Lumipas din ang ilang araw nang biglang nagkaroon ng aberya at sa di inaasahang pangyayari ay bigla na lang tumigil ang pagtibok ng pulso at puso ni Brian. Sa loob ng 45 minuto ay sinubukan siyang i-revive ng mga doktor at sa mga pagkakataon ding ito nakakita siya ng liwanag. Lumapit siya rito at nakita niya ang isang daan na napakaganda. Dito ay sinalubong siya ng isang babae at isang lalaki. Ang babae ay humawak bigla sa kanyang braso at sinabing hindi pa napapanahon upang mapapasa lugar na iyon. At nang kanyang titigan ang babae ay doon niya napagtanto na ito ay ang kanyang mother-in-law, nakakamatay lamang. Samantala ang isang lalaki naman ay ang kanyang father-in-law na namatay na rin 7 taon na ang nakakalipas. Sinabihan siyang mayroon pa siyang kailangang gawin sa lupa kaya di pa panahon ng kanyang pagpanaw. At agad nakabalik si Brian sa kanyang katawan. At sinabi ng mga doktor na ito ay isang milagro dahil mababa lamang ang tsansa na mag-survive ang isang tao kapag nawalan ito ng oxygen sa loob ng napakaraming minuto. Eben Alexander. Noong 2008, isang academic neurosurgeon na nagngangalang Eben Alexander ang sinasabing nakarating din sa langit. Siya ay may alam sa siyensya dahil sa tagal niyang pinapraktis ang pagiging neurosurgeon, at siya ay hindi talaga naniniwala sa mga near-death experiences noong una, ngunit nagbago ito noong siya na mismo ang nakaranas nito. Akala niya noong una ay muscle spasm lang ang kanyang nararamdaman, ngunit siya ay nadiagnose na may nakakamatay na sakit. Nakumatos si Eben dahil sa bacterial meningitis. Makalipas ang 1 linggo ng deep coma, ang kanyang mga doktor ay nagsasabing nasa below 10% na lang ang kanyang survival rate o tsansang mabuhay, o kung mabuhay man siya ay marahil isa na lamang siyang aalagain sa isang nursing home sa buong buhay niya. Sa kabutihang palad ay nakarecover pa ang doktor na si Eben, at di lang yan, sinasabing may naalala siyang mga bagay noong siya'y walang malay. Naglakbay daw siya sa isang lugar na napakadilim at kalaunan ay narescue siya sa isang liwanag. Ito ang nagbukas sa kanya ng isang mundo na napakaganda. Milyon-milyong mga para-paro ang nandoon at maraming mga bulaklak ang namumulaklak sa pagdaan nila sa mga ito. At ginaguide siya ng isang magandang batang babae na kulay asul ang mata at nakangiti lamang sa kanya na tila ba sinusuportahan siya sa kanyang paglalakbay. Di katulad ng ibang mga tao na nagsasabing nakapunta na sa langit. Nagtataka si Eben dahil ang nag-guide sa kanya ay isang batang hindi niya kilala. Akala niya ay katulad ito ng iba na mga mahal nila sa buhay ang magsusundo o mag-aakay patungo sa kabilang buhay. Ngunit kalaunan ay nasagot ang kanyang tanong. Nakita niya ang larawan ng kanyang kapatid na babae na nahiwalay sa kanya ng matagal na panahon, at doon niya napagtanto
Nahawig ito sa babaeng nag-guide sa kanya ngayon. Idinodokumento ang lahat ng ito ni Eben sa kanyang libro na pinamagatan niyang Proof of Heaven. Noong una ay sinasabi niya lang na naghahalusinate ang kanyang mga pasyente na nagsasabi ng mga ganito. Ngunit noong siya na ang naka-experience nito ay ginawan pa niya ito ng libro at naging bestseller. May ilang mga taong duda sa kanyang ginawa dahil pinagkakakitaan niya ang nangyari sa kanya, habang ang iba naman ay naniniwala sa mga detalyeng isinasaad niya sa libro. Marami na ang nagsasabi na sila ay nakapunta sa langit. Hindi lang ang mga personalidad na tampok sa ating istorya ngayon. Nandyan si Angelica Zambrano, Colton Borfu at marami pang iba. Halos magkakatugma ang sinabi nila patungkol sa pagpunta nila sa langit. At naniniwala ako mga kaanghel na merong impyerno, merong langit at merong Diyos. Huwag tayong masyadong mapanuri mga kaanghel patungkol sa langit at kung gaano ito katotoo. Ang suriin natin ay ang mga sarili natin kung karapat-dapat ba tayo doon sa langit. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaanghel. God bless us all mga kaanghel. Bye-bye!